Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Pangulong Bongbong Marcos nagbigay ng 100 million pesos sa General Santos City. Mga namatayan dahil po sa lindol, makatatanggap ng 50,000. Brigada Maricar Sargan, i-Brigada. Brigada. Live report. Nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 100 million pesos na pondo para sa General Santos City kasunod ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, gagamitin ang pondo para sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad ng lokal na pamahalaan kabilang ang City Hall. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na makakatanggap ng tig 50,000 pesos na ayuda ang bawat pamilyang namatayan dahil sa lindol. Manggagaling ang pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Nangako rin ang Pangulo ng karagdagang tulong pinansyal para sa Sarangani at South Cotabato upang ponduhan ang rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Sarangani sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng pagyanig. Nasa General Santos City si Pangulong Marcos ngayong hapon para personal na kumustahin at alamin ang sitwasyon ng mga biktima ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa ibang balita po naman mga kabrigada, ginarantiya ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na bukas naman palagi ang kanyang pintuan sa lahat ng senador na nais na makipag-usap sa kanya. Bagaman pag-amin niya nitong mga nakaraan na matapos siyang maihalal sa pwesto ay naging abala siya sa pagtutok sa kapakanan ng bawat empleyado. Ito ay kasunod ng mga agam-agam na mga ito na baka hindi sila makasweldo dala ng leadership dispute. Sa ngayon, maliban sa pagtutok dito, nabanggit din ng senador na isa sa mga prioridad niya ay panatilihing ligtas ang Senado kasunod ng impormasyong kanilang natanggap sa NBI na mayroong posibleng banta sa kanilang institusyon. Hindi pa man batid sa ngayon ng senador kung hanggang kailan nila ikakasa ang work from home setup dahil magbabase raw ito sa magiging assessment ng Senate Sergeant at Arms. Petisyong nagpapadeklarang constitutional ang quorum ng 12 senador. Ibinasura ng Korte Suprema. Brigada Ino Flores, i-Brigada mo. Brigada Live report. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng high school teacher na si John Barry Tayam kaugnay ng pagpapadeklarang constitutional ang quorum ng 12 senador noong June 3. Ayon sa SC, walang legal standing si Tayam dahil hindi niya napatunayan na siya ay direktang naaapektuhan o may malinaw na panganib na maaapektuhan ng mga aksyon na kanyang kinwestiyon. Nauna nang hiniling ni Tayam sa Korte na ideklarang may bisa ang sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang dumalo.
ngunit idineklarang may quorum at nagsagawa ng reorganisasyon sa liderato. Sa kanyang petisyon, iginiit niya na dapat i-apply ang naunang desisyon ng Supreme Court sa kasong Avellino versus Cuenco noong 1949 kung saan pinayagan ng quorum kahit hindi kumpleto ang bilang ng mga miyembro. May mga senador daw kasi na hindi maaaring pilitin na dumalo, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada na nakadetine at si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa pamamagitan anya nito, malilinawan sana ang publiko at maaayos ang usapin sa liderato ng Senado upang makapagpatuloy ang trabaho ng kapulungan, lalo na sa pagpasa ng mahalagang batas. Gayunman, dahil sa kakulangan ng legal standing, hindi na tinalakay ng Korte Suprema ang merito ng kanyang mga argumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na ang nangyayaring gulo ngayon sa Senado ay isang refleksyon lamang ng liderato ng nakaupo sa Malacanang. Sa isang interview kay VP Sara habang ito'y nasa General Santos City ngayong araw, idiin niya na kapag walang direksyon at vision ang isang leader, nagkakanya-kanya raw ang mga tao. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Pinayuhan naman niya ang mga senador na mag-usap ang buong 24 na senador, kabilang na ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada at ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa dahil iisang institusyon daw sila at hindi dapat mahati sa dalawang grupo. Sa ngayon, tumanggi na muna ang BC na magbigay ng legal opinion kung sino ba talagang dapat nakilalaning Senate President at kung valid bang may tuturing ang nabuong quorum sa Senate session dahilan sa para mailuklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Aniya, ipaubaya na raw niya sa Supreme Court ang pinal na desisyon kung sino pa ang i-recognize na liderato ng Senado at kung paano pa ito uusad. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batalya. Sa ibang balita pa rin po naman mga kabriganta, labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia pansamantalang ibuburol sa Ateneo de Davao University Senior High School. Brigada Sheila Matibag, Brigada Live Report. Inanunsyo ni Ateneo de Davao Boys Basketball Head Coach Jess Evangelio na dadalhin sa Ateneo de Davao University Senior High School ang burol ng atleta na si Rene Baterbonia sa loob ng isang araw. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Evangelio na gagawin ito upang makapagbigay ng panahon sa mga kaibigan, kaklase, guro, mga teammates at supporters na makabisita, makapag-alay ng panalangin at makapagpaalam sa nasawing estudyante. Ayon sa coach, maraming buhay ang natouch ni Rene sa pamamagitan ng kabutihan nito, sipag at pagmamahal sa laro. Batid umano nilang maraming tao mula sa Ateneo community ang nais magbigay ng kanilang pamamaalam sa kanya. Samantala, sa ngayon ay tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ni Rene ang maaaring makabisita sa burol nito sa Quezon City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pinatatanggal naman ng Pilipinas sa China na mataan kamakailan na floating platform sa Scarborough Shoal. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for the West Philippine Sea, Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr., ikinababahala nila ang presensya ng floating platform at na mga structure dito. Pagdidiin ni Villanueva na nanatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa soberanya nito sa Baho de Masinloc. Tanging ang Pilipinas lamang umano ang may karapatang magtayo ng mga estruktura at magsagawa ng mga aktibidad sa lugar.
Dagdag pa niya, ang patuloy na presensya ng nasabing platform nang walang permiso ay hindi lamang paglabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas kundi inconsistent din sa international law. Dahil dito, hinimok niya ang China na alisin ang mga structures at platform sa Baho de Masinloc. Ginawa na rin umano ng mga diplomatic action o gumawa na rin umano ng mga diplomatic actions ang Pilipinas sa China. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Baho de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Baho de Masinloc. Samantala mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa DriveX Brigada Balita Nationwide. Tulong pinansyal para sa mga nilindol sa Mindanao, tiniyak ng Pangulo kasabay ng pagbisita ngayong araw sa Jensen. VP Sara dumalo din sa burol ng ilan sa mga nasawi sa pagyanig. Armadong grupo na posible umanong konektado sa nagpakilalang 18 Maleta Boys nasa likod umano ng natanggap na banta sa Senado. SP Pro Tempore Gatchalian bukas sa anumang posibleng pakikipag-usap kay Cayetano. Aligasyon ni Cayetano na hindi sila inabisuhan sa work from home setup, pinabulaanan. Petisyong nagpapadeklarang constitutional ang quorum ng 12 senador. Ibinasura ng Korte Suprema. VP Sara naman isinisisi sa administrasyon na nangyayaring gulo sa Senado. DOJ, inatasan na ang NBI na bumuo ng task force para sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athletes at floating structure sa Baho de Masinloc. Tiniyak na hindi na mauuwi sa panibagong man-made structure ng China. Pilipinas, pinatatanggal na sa China ang naturang platform. At yan na po mga kabrigada, ang kabuuan detalyan po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Roel Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat. Ronda Brigada. Inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Ronda Brigada. Hanggang sa muli.